Hello and good day sa atin lahat, sa mga katek natin dyan at saka mga hindi kateknisyan. Meron po tayong gagawin na rice cooker Eureka. Yan, ang sabi nito Mer ay hindi daw umaandar. Sige, i-check natin. Unang-una i-check natin yung power cord kung buo o hindi, kung buo yung power cord nya. Lagay natin ito yung isang tester yan sa dulo, tapos naka times 1 ito. Ayun, may walang mahamap na siya. Hanap ko muna ng handle. Unang-una i-check natin muna itong power cord niya kung buo o hindi. Ito naka times 1 tayo. Dito tayo sa yan, easy plug tayo. Yan, naka times 1 yung tester natin yan, Tapos yung may dalawang butas dito, ground yung sa gitna, ground itong sa gitna, ito yung common at saka live. Yan, tingnan mo. Yan, pumalo. Ito pula, pumalo. Ibig sabihin buo yung wire natin. Subukan natin dito sa rice cooker ngayon kung maandar ba o hindi. Tapos i-plug natin doon sa 220. Yan. Dito, hawakan natin dito yung sa loob. Dito, i-DN lang natin. Tapos i-power on. Power on natin dito. Yan. Walang power. Ibig sabihin, yung problema natin na yun doon sa loob. Yan. Buksan lang natin muna ito. Para ito sa mga hindi technician na excuse me, nasa bahay pangbahay na sira ng gamit na rice cooker. At least kung makapanood ka ng video na ito ay alam mo kung paano gagawin. Yung binubuksan ko lang muna yung bandang likuran ng cover. Ito ang kanyang laman. Yan. Ito ang kanyang laman. Ito yung AC input natin. Tawid siya ng fuse, thermal fuse. Pupunta dito sa switch, doon sa switch. Yan. Yan, papunta dito sa switch yung common, papunta dito sa switch. Dito dadaan doon sa mga ilaw natin. Yan. Naka-direct din ito isa sa terminal ng isang filament natin. Ito yung filament. Unang testera natin ito ay yung thermal fuse. Thermal fuse yung tester natin. Yan. Naka times 1 tayo, naka times 1. Ito yung isa. Yan, mahirap kasi nag-iisa lang tayo. Wala tayong kasama. Ganyan na lang natin yan, paghawak ng test probe. Yan. Hindi pumalo. So very easy lang guys, gawin natin. Very easy. Ibig sabihin yung sira ay yung thermal fuse natin. Palitan lang natin yan. Kukuha lang ako ng bago. Ito na po, napalitan na natin yung thermal fuse nya. Dito doon yung isang tornilyo at saka dito. Palitan natin. Ito yung luma nya. At sa 10 amperes. 10 amperes ito. Makita kasi against the light. Yan, 10 amperes. Yan. 10 amperes yan. Siyempre bago magpalit nito, kailangan tanggalin yung dalawang tornilyo dito para makapag-hihit tayo ng screw doon, hilain yung palabas. Tapos dito medyo easy lang kasi nakatayo na mismo. Ang subukan na lang natin ngayon yung kung okay na siya. Huwag muna natin takpan kung okay na siya. Yan. Plug in sa 220. Dapat pag plug in natin mag-iilaw ito. Plug in natin dito. Ayan, may ilaw na yung kulay orange,
Tanggalin natin. Yun. Tapos dapat dito pag diniin ito, magpapalit siyan yung coke. Pangalan ng coke. Wala tayong pagpabigat ito. Plastic ito, pagpabigat yan. Wala, hindi kaya. Dapat mabigat. Kamay na lang gamitin natin pag diin dito. Tapos diin natin itong pababa ito. Pababa. Oh, nag-coke siya. Patagalin natin konti kung umiinit na yung kanyang filament. Ayan, umiinit na siya. Umiinit na. So ibig sabihin okay na yung rice cooker natin. Umiinit na siya, umiinit na. Ayan, okay na siya. Ang sira natin ay thermal fuse. Yan, sa mga hindi marunong dyan, sa mga bahay-bahay lang ba na malayo tayo sa paggawaan, buksan mo na lang at saka palitan yan. Ito lang kadalasan nasisira, yung thermal fuse niyan ng ganito ang mukha niya. Yan. So makapanood ng mga video na ito ay sa mga baguhan, maraming salamat po at konting pakisuyo na lang po. Pa-subscribe sa aking channel para lagi kayong updated. Paki-hit ng notification bell at piliin yung all para updated kayo sa mga baguhan natin mga video. Pa-like and subscribe na lang po. Maraming salamat. God bless you all. Bye bye.